Benedict, kumusta na ang pagdating ng mga pasahero dyan sa Manila North Port Passenger Terminal? Magandang gabi, Monica. Early booking at maagang pagpunta nga dito sa pier. Ito yung ginawa ng ilan nating mga kababayan na nandito nga ngayon sa pier na Maynila upang samantalahin yung pag-uwi ngayong long holiday. Kahapon pa lamang ay nagpunta na si Tatay Jack Sanchez dito sa pier ng Maynila. Ito ay kahit bukas pa o Martes pa ng umaga ang kanyang biyahe papuntang Cagayan de Oro City. Kwento niya, hindi na baling maghintay ng matagal, wag lamang maiwanan ng barko na kanyang sasakyan pauwi ng probinsya. Mula nung ako'y mga biyahe, hindi ako talaga kumukuha ng ticket dito sa admin, doon talaga ako sa outlet. Kahit medyo may kataasan ng presyo, at least walang pipila ka pa, ganun. Ganon din ang ginawa ni Nanay Lydia Giogio na pauwi naman ng Tagbilaran City. Maigi na lang anya at bago naubos ang slot sa barko ay nakapagpa-reserve na siya. Oo, nung Friday pa, nakapag-reserve na ako kasi baka hindi ako makasakay eh. Puno na kaya yung barko. Oo, dadalawa na lang ang yung bakanting higaan kaya siyempre emergency yung pag-uwi ko eh. Ayon sa Philippine Ports Authority, inaasahan nila na nasa 4.5 milyon na pasahero ang dadagsa sa mga pantalan sa bansa simula December 15 hanggang sa January 5 ng susunod na taon. Inaasahan nga na dadagsa ang mga pasahero sa Batangas Port na may pinakamaraming naitalang pasahero na umabot sa 25,000 ang daily average. Sinundan na ito ng mga pantalan ng Panay, Guimaras, Mindoro, Bohol at Bicol. Sa isang pahayag na sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago, nagbili na siya sa kanyang mga tauhan na tiyaking maayudahan at maasistihan ang mga nakapilang pasahero sa mga pantalan. Ipinanawagan din ni Santiago na magkaroon ng online ticketing system ang mga shipping line. Paalala rin ng PPA na iwasan ang pagdadala ng mga patalim at flammable items. Paalala naman ng mga pasahero na gaya nila Tatay Jack at Nanay Lydia. Bid season talaga mahirap ngayon tumubos ng ticket gawa ng maraming nagsiuwian. Kung may malapit na mga outlets, doon sila kumuha para hindi hirap. At least pagdating dito, may dala na siyang ticket. At saka aga-agahan ang pagpunta rito kasi maraming pasahero. Para pagdating dito, ihintayin na lang ang barko. Siyempre, maaga akong pumunta dito sa pier para hindi ako matraffic. Kasi traffic sa daan, di ba no? Tapos, mamaya pa naman yung biyahe namin. May iba na yung napaaga dito para walang problema. Siyempre hanggat maaari, huwag maiwanan, sayang yung pamasahe. Kailangan talaga pumunta ng maaga. Monica, ito yung sitwasyon ngayon dito sa labas ng Manila North Port at ito nga sa aking likuran, ito yung mga pasahero na maghihintay ng kanilang biyahe. At mamaya kung tatawagin sila at saka naman sila pupunta dito sa departure area para nga makasakay sa kanilang barko. At dito naman ay 24 hours na nakabantay yung mga security personnel at meron ding naka-standby na medic para naman umasiste sa mga kababayan natin na mangangailangan ng atensyong medikal. At yan muna ang ating update mula rito sa pier ng Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson.